Genesis chapter 11, at ang buong lupa ay iisa ang wika at iisa ang salita. 2. Ang nangyari? Na sa kanilang paglalakbay sa silanganan ay nakasumpong sila ng isang kapatagan sa lupain ng Shinar at do'y nagsitahan sila. 3. At sila'y nangagsang-usapan, halikayo, tayo'y gumawa ng mga laryo at ating sunugin na mainam. At sila'y nagkaroon ng laryo na pinakabato at beton na pinakasemento. Watcher at kanilang sinabi, halikayo, tayo'y magtayo para sa atin ng isang bayan at ang isang toreng ang taluktok ay abot sa langit at magkalakal tayo ng pangalan, baka tayo'y mangalat sa ibabaw ng buong lupa. At bumaba ang Panginoon upang tingnan ang bayan at ang toreng itinayo ng mga anak ng mga tao. 6. At sinabi ng Panginoon, narito, sila'y iisang bayan at lahat ay may isang wika, at ito ang kanilang pinasimulang gawin, at ngayoy walang makapipigil sa kanila, sa anumang kanilang balaking gawin. 7. Halikayo! Tayo'y bumaba at dooy ating guluhin ang kanilang wika, upang sila'y huwag mga kaunawaan sa salita ng isa't isa. 8. Sa gayoy pinangalat sila ng Panginoon, mula roon sa ibabaw ng buong lupa, at kanilang iniwan ang pagtatayo ng bayan. 9. Kaya't ang pangalan niyaon ay tinawag na Babel, sapagkat dooy ginulo ng Panginoon ang wika ng buong lupa, at mula roon ay pinangalat sila ng Panginoon sa ibabaw ng buong lupa. Genesis 12. At sinabi ng Panginoon kay Abram, lumabas ka sa iyong lupain, at sa iyong kamag-anakan, at sa bahay ng iyong ama, patungo sa lupaing ituturo ko sa iyo. 10. At ikaw ay aking gagawing isang malaking bansa, at ikaw ay aking pagpapalain, at dadakilain ko ang iyong pangalan, at ikaw ay magiging isang pagpapala. 3. At aking pagpapalain yaong sa iyo'y nagpapala, at susumpain yaong sa iyo'y sumusumpa, at sa iyo ay pagpapalain ang lahat ng angkan sa lupa. 4. Kaya't yumaon si Abram ayon sa sinalita ng Panginoon sa kanya, at si Lot ay sumama sa kanya. And si Abram ay may 75 taon nang siya'y umalis sa Haran. Ayo at kinuha ni Abram si Sarai na kaniyang asawa, at si Lot na anak ng kaniyang kapatid, at lahat ng kanilang pag-aari na kanilang natipon, at ang mga taong kanilang nakuha sa Haran. At sila'y yumaon upang pumaroon sa lupain ng Canaan, at sa lupain ng Canaan sila'y dumating. Kung dat nagdaan si Abram sa lupain hanggang sa dako ng Sichem, hanggang sa punong ensina ng Mor, at nooy nasa lupain ang Kananeo. 7. At napakita ang Panginoon kay Abram at sinabi, sa iyong binhi ay ibibigay ko ang lupaing ito. At nagtayo siya roon ng isang dambana sa Panginoon na napakita sa kanya. At mula roon ay lumipat siya sa bundok na nasa silanganan ng Bethel, at inilagay ang kaniyang tolda na nasa Bethel sa kalunuran at ang Hai sa silanganan. At nagtayo siya roon ng isang dambana sa Panginoon at tumawag sa pangalan ng Panginoon. 9. At nagpatuloy si Abram ng kaniyang paglalakbay na lumalakad at lumalapit sa timugan. 10. At nagkaroon ng kagutom sa lupain, at si Abram ay lumusong sa Ehipto upang makipanirahan doon, sapagkat mahigpit ang kagutom sa lupain. 11. At nangyari, nang siya'y malapit na upang pumasok sa Ehipto, na kaniyang sinabi kay Sarai na kaniyang asawa, narito, talastas ko na ikaw ay magandang babae na nakikita. 12. At mangyayari, na pag ikaw ay nakita ng mga Ehipsyo, ay kanilang sasabihin, ito ang kaniyang asawa. At ako'y kanilang papatayin, ngunit ikaw ay kanilang pababayaan na buhay. 30. Sining isinasamo ko sa iyo na iyong sabihin, ikaw ay aking kapatid, upang ikabuti ko dahil sa iyo, at ang aking kaluluwa ay mabuhay dahil sa iyo. 14. At nangyari, na pagdating ni Abram sa Ehipto, ay nakita ng mga Ehipsyo na ang babae ay totoong maganda. 15. Nakita rin siya ng mga prinsipe ni Faraon, at kanilang pinuri siya kay Faraon, at ang babae dinala sa bahay ni Faraon. 16. At ginawan niya si Abram nang mabuti dahil sa kanya, at siya'y nagkaroon ng mga tupa, at mga baka, at mga asnong lalaki, at mga aliping lalaki at mga aliping babae, at mga asnong babae at mga kamelyo. 17. At pinarusahan ng Panginoon si Faraon at ang kaniyang sangbahayan ng malalaking salot dahil kay Sarai, asawa ni Abram. 18. At tinawag ni Faraon si Abram at sinabi, ano itong ginawa mo sa akin? Bakit hindi mo isinaysay sa akin na siya'y iyong asawa? 19. Bakit mo sinabi siya'y aking kapatid? Ano't kinuha ko nga siyang maging asawa ko? Ngayon nga'y narito ang iyong asawa, kunin mo siya at yumaon ka. 20. At iniutos ni Faraon sa kaniyang mga tao tungkol sa kaniya, at siya'y kanilang pinayaon, at ang kaniyang asawa, at ang lahat ng kaniyang tinamo. Genesis chapter 13. 1. At si Abram ay umahon mula sa Ehipto, siya at ang kaniyang asawa, at ang lahat ng kaniyang tinatangkilik, at si Lot na kasama niya sa dakong timugan. 2. At si Abram ay totoong mayaman sa mga hayop, sa pilak at sa ginto,
3. At siya'y lumakad sa kaniyang mga paglalakbay, mula sa timugan hanggang sa Bethel, hanggang sa dakong kinaroroonan ng kaniyang tolda ng una, sa pagitan ng Bethel at ng Hai. 4. Sa dakong kinaroroonan ng dambana na kaniyang ginawa noong una, at tumawag si Abram sa pangalan ng Panginoon. 5. At si Lot naman, na yumaong kasama ni Abram ay may mga kawan, at mga bakahan, at mga tolda. Nangsig o hindamag ka siya sa kanila ang lupain, upang sila'y magsitahang magkasama. Sapagkat ang kanilang pag-aari ay sagana, na anupat hindi sila makatahanang magkasama. Kaya't nagkaroon ng pagtatalo ang mga tagapag-alaga ng hayop ni Abram at ang mga tagapag-alaga ng hayop ni Lot, at ang Kananeo, at ang Pereseo ay tumatahan noon sa lupain. 8. At sinabi ni Abram kay Lot, ipinamamanhik ko sa iyo, na huwag magkagulo sa akin at sa iyo, at sa aking mga tagapag-alaga at sa iyong mga tagapag-alaga, sapagkat tayo'y magkakapatid. 9. Hindi ba bukas ang buong lupain sa harap mo? Ihiwalay mo nga ang iyong sarili sa akin. Kung ikaw ay paroroon sa kaliwa, ako'y paroroon sa kanan. O kung ikaw ay paroroon sa kanan, ako'y paroroon sa kaliwa. 10. At itiningin ni Lot ang kaniyang mga mata, at nakita ang buong kapatagan ng Jordan, na ito'y sagana sa tubig sa lahat ng dako, na parang halamanan ng Panginoon, na parang lupain ng Ehipto, gaya ng pagparoon sa Zoar, bago ginunaw ng Panginoon ang Sodoma at Gomora. 11. Kaya't pinili ni Lot sa kaniya ang buong kapatagan ng Jordan, at si Lot ay naglakbay sa dakong silangan, at sila'y naghiwalay na isa't isa. 12. Si Abram ay tumahan sa lupain ng Canaan, at ni si Lot ay tumahan sa mga bayan ng kapatagan, at inilagay ang kaniyang tolda hanggang sa Sodoma. 13. Ngunit ang mga tao sa Sodoma ay masasama at makasalanan laban sa Panginoon na totoong sagana. 14. At sinabi ng Panginoon kay Abram, pagkatapos na si Lot ay makahiwalay sa kanya, itaas mo ngayon ang iyong mga mata, at iyong tingnan mula sa dakong kinaroroonan mo, ang dakong hilagaan, at ang dakong timugan, at ang dakong silanganan, at ang dakong kalunuran. 15. Sapagkat ang buong lupaing iyong nakikita ay ibibigay ko sa iyo, at sa iyong binhi magpakailanman. Ina't gagawin kong parang alabok ng lupa ang iyong binhi, na kung mabibilang ng sinuman ang alabok ng lupa, ay mabibilang din ang iyong binhi. 17. Ikaw ay bumangon, lakarin mo ang lupain sa haba at sa luwang, sapagkat sa iyo ay ibibigay ko yaon. 18. At inalis ni Abram ang kaniyang tolda at napasa, at tumahan sa mga punong insina ni Mamre na nasa Hebron, at nagtayo roon ng isang dambana sa Panginoon. Genesis chapter 14. Una't nangyari ng mga kaarawan ni Amrafel na hari sa Sinar, ni Ariok na hari sa Elasar, ni Chedorlaomer na hari sa Elam, at ni Tidial na hari sa mga bansa. 2 na sila'y nagsilaban kay Bera na hari sa Sodoma, at kay Birsa na hari sa Gomora, kay Sineab na hari sa Adma, at kay Semeber na hari sa Seboim, at sa hari sa Bela na siyang Zoar. 3 siyang lahat ng ito ay nagsama-sama sa libis ng Sidim, na siyang dagat-alat. Tamter 12 taon silang naglingkod kay Chedorlaomer, at sa 13 taon ay nanghimagsik sila. Aimba at sa 14 na taon ay dumating si Chedorlaomer at ang mga hari na kasama niya, at sinaktan ang mga Rephaim sa Asteroth Karnaim, at ang mga Zuzim sa Ham, at ang mga Emim sa Shabeh Kiriathaim. 6. At ang mga Horeo sa kanilang bundok ng Seir hanggang sa El Paran, na nasa tabi ng ilang. 7. At sila'y nagsibalik at nagsiparoon sa Enmispat, na siyang Cades, at sinaktan ang buong lupain ng mga Amalesita, at gayon din ang mga Amoreo na nagsisitahan sa Hazezon Tamar. Otreng at lumabas ang hari sa Sodoma, at ang hari sa Gomora, at ang hari sa Adma, at ang hari sa Seboim, at ang hari sa Bela, na siyang Zoar. At sila'y nangakahanay laban sa kanila sa pagbabaka sa libis ng Sidim, na may kay Chedorlaomer na hari sa Elam, at kay Tidial na hari sa mga bansa, at kay Amrafel na hari sa Sinar, at kay Ariok na hari sa Elasar. 4 na hari laban sa 5. 20 ang libis nga ng Sidim ay puno ng mga hukay ng alabok, at ang mga hari sa Sodoma at sa Gomora ay nagsitakas, at nangahulog roon, at yaong mga naiwan ay nagsitakas sa bundok. 11. At kinuha nila ang lahat ng pag-aari sa Sodoma at Gomora, at ang lahat nilang pagkain, at nagsialis sila. 12 kanilang dinala si Lot na anak sa kapatid ni Abram, na tumahan sa Sodoma, at ang kaniyang pag-aari, at nagsialis sila. 13. At dumating ang isang tumakas, at isinaysay kay Abram na Hebreo, na siya ay tumatahan sa mga punong insina ni Mamre na Amoreo, na kapatid ni Eskol at kapatid ni Aner, at silang lahat ay kakampi ni Abram. 14. At nang marinig ni Abram na ang kaniyang pamangkin ay nabihag, ay kaniyang inihanda ang kaniyang 318 alila, na isinilang sa kaniyang bahay,
at nagsilugso laban sa kanila hanggang sa Dan. 15. At kaniyang binahagi ang kaniyang mga kawal laban sa kanila sa gabi, siya at ang kaniyang mga alipin, at sila'y kaniyang sinaktan, at hinabol sila hanggang sa Hoba, na nasa kaliwa ng Damasco. 16. At kaniyang ibinalik ang lahat ng pag-aari, at ibinalik rin niya si Lot na kaniyang pamangkin, at ang kaniyang mga pag-aari, at gayon din ang mga babae at ang bayan. 17. At lumabas ang hari sa Sodoma na sinalubong siya, pagkagaling niya sa pagkasugat kay Chedorlaomer at sa mga hari na kasama niya, sa libis ng Save na siyang libis ng hari. 8. At si Melchizedek, na hari sa Salem ay naglabas ng tinapay at alak, at siya'y saserdote ng kataas-taasang Diyos. 19. At binasbasan niya siya at sinabi, pagpalain nawa si Abram ng kataas-taasang Diyos, na may-ari ng langit at ng lupa, tiwante at purihin ang kataas-taasang Diyos, na nagbigay ng iyong mga kaaway sa iyong kamay, at siya'y nagbigay sa kaniya ng ikasampung bahagi ng lahat. 21. At sinabi ng hari sa Sodoma kay Abram, ibigay mo sa akin ang mga tao, at kunin mo sa iyong sarili ang pag-aari. 22. At sinabi ni Abram sa hari sa Sodoma, itinaas ko ang aking kamay sa Panginoon, sa kataas-taasang Diyos, na may-ari ng langit at ng lupa. 23. Na mula sa isang tali ng sapatos hanggang sa isang taling, panali ay hindi ako kukuha ng anuman na iyong tinatangkilik, baka yung sabihin pinayaman ko si Abram. 24. Maliban lamang sa kinakain ng mga binata, at ang bahagi ng mga lalaki na nagsiparong kasama ko, kay Aner, kay Eskol at kay Mamre, hayaan silang magsikuhan ng kanilang bahagi. Genesis 15. Pagkatapos ng mga bagay na ito ay dumating ang salita ng Panginoon kay Abram sa isang pangitain, na nagsasabi, huwag kang matakot, Abram. Ako ang iyong kalasag, at ang iyong ganting pala ay magiging lubhang malaki. Doon at sinabi ni Abram, Panginoong Diyos, ano ang ibibigay mo sa akin? Yamang ako'y walang anak, at ang tagapagmana ng aking bahay ay si Eliezer na taga Damasco. 3. At sinabi ni Abram, narito hindi mo ako binigyan ng anak. Eto narit, isang alila sa aking bahay ang magiging tagapagmana ko. At narito, ang salita ng Panginoon ay dumating sa kaniya, na nagsasabi, hindi siya ang magiging tagapagmana mo, kundi ang lalabas sa iyong sariling katawan, siya ang magiging tagapagmana mo. Kaya't kaniyang inilabas siya sa labas at sinabi, tumingin ka ngayon sa langit, at iyong bilangin ang mga bituin, kung mapabilang mo sila, at sinabi sa kaniya, ganyan ang magiging binhi mo. At sumampalataya siya sa Panginoon, at ito'y ibinilang sa kaniya na katuwiran. 7. At sinabi niya sa kaniya, ako ang Panginoon na naglabas sa iyo mula sa Ur ng mga Kaldeo, upang ibigay ko sa iyo ang lupaing ito upang maging mana mo. 8. At sinabi niya, Panginoong Diyos, paanong aking malalaman na mamanahin ko ito? 9. At sinabi niya sa kaniya, dalhan mo ako ng isang guyang babaeng 3 taong gulang, at isang kambing na babae na 3 taong gulang, at isang lalaking tupa na 3 taong gulang, at isang bato-batong kalapati, at isang young pigeon. Kenisen. At dinala niya ang lahat ng ito sa kanya, at pinaghati-hati ang mga yaon sa gitna, at inilagay ang bawat hati ay tapat sa isa't isa. Ngunit ang mga ibon ay hindi niya pinagputol. 11. At ang mga ibong maninila ay lumipad sa mga bangkay, at pinagtabuyan ni Abram ang mga yaon. 12. At nang paglubog ng araw, ay dumating ang isang mahimbing na pagkakatulog kay Abram, at narito, isang kakilabutan na kadiliman ay dumating sa kaniya. 13. At sinabi ng Diyos kay Abram, talastasin mo sa katiyakan, na ang iyong binhi ay magiging taga-ibang bayan sa isang lupain na hindi kanila, at sila'y paglilingkuran nila, at pahihirapan nila sila na 400 taon. Papain at ang bansang kanilang paglilingkuran ay aking hahatulan, at pagkatapos ay lalabas, silang may maraming pag-aari. 15. Ngunit ikaw ay yayaon sa iyong mga magulang na payapa, ikaw ay ililibing sa mabuting katandaan. 16. At sa ika-4 na salin, ng lahi ay babalik sila rito, sapagkat ang kasamaan ng mga Amoreo ay hindi pa nalulubos. 17. At nangyari na paglubog ng araw, at kadiliman ay dumating, narito, may isang hurnong naninigarilyo, at isang sulo ng apoy na nagdaan sa gitna ng mga bagay na yaon. 18. Ng araw na yaon ay nakipagtipan ang Panginoon kay Abram, na sinasabi, sa iyong binhi ay ibinigay ko ang lupaing ito, mula sa ilog ng Ehipto hanggang sa malaking ilog, na ilog Euphrates. 19. Ang mga Sinyo at ang mga Senesio at ang mga Kadmoneo. 19. Ang mga Chineo at ang mga Senezeo at ang mga Kadmoneo. Kunatsang Maheteo yan ang Pereseo suido ang mga Rephaim, punt ang mga Amoreo, at ang mga Kananeo at ang mga Gerhesio, at ang mga Hebusyo,